tandaan po natin, huwag nating kaliligtaan, no? Yung mga bagay o pagkakataon na binibigay po ng Diyos para maging tulay po tayo. Why? Because many Christian kinoconsider po nila ang evangelism as an optional task, no? Ibig sabihin, ipinagkakatiwala na lang sa iba for those select few, no? Na yun, of course, yun po yung myth. Ibig sabihin, yun yung mga haka-haka. Nakala po natin ay para lang sa mga pinili upang gawin ang evangelism. But we have to remember that our responsibility is to tell others about Jesus Christ. No? Ibig lang sabihin, it is a spontaneously experience. Habang ikaw ay na-enjoy mo, nararanasan po natin ang buhay ng Kristiyano, how we enjoy our salvation. So, dapat mag-overflow din yung ating desire para i-share sa kanila what our experience and what our hope. Right? So, this might be God's plan, pero tandaan po natin, no? We have to practice. Kasi some Christian, initsupwera nila ang kanilang sarili sa mga tao. Right? Hindi ako po pwede kasi makasanlibutan kayo. No? Baka ako ay mahawaan sa inyo. So we have to practice tawag ito, holy worldliness. Right? Well, because we are to involve, no? Ma-involve po tayo sa mga nakapalibot po sa atin. Kaya nga nanalangin ng Panginoon sa kanyang mga disciple na hindi ko inaalis ang mga tao kong ito, but to yung ingatan mo sila. No? So, ibig sabihin, kailangan makita po natin po yun. Kasi, isa na din ito sa mga bagay na inaayawan ng mga Kristiyano, yung mahawaan sila. Kaya, hindi even try. No? Hindi sinusubukan. Kaya, pag gano'n, nagiging, ano na lang, kumbaga sa taken for granted na lang. Kaya, sa din, it is an optional task, no? Hindi to optional o hindi to extra na gawain, kundi it is a responsibility of us, no? Para i-share po natin yung gospel. Okay? Kaya maraming stagnant, no? Kaya tandaan po natin, evangelism is the normal life of the church. Okay? At hindi po ito magiging optional extra. Right? Dahil ang Panginoon mismo ay siya ay mismo ang pattern. No? Nagbigay po siya ng pattern for His people, especially sa kanyang mga disciples, even now sa atin, to follow. Right? Yung kanyang pattern. So, last Sunday ay binanggit na po natin. No? If you want to be a successful witnesses, we have to follow the pattern, especially in prayer. Kaya nga ang prayer is the catalyst. Ito yung nagbibigay ng acceleration sa bawat Kristiyano. Tandaan po natin, every time, no, na tayo po ay mag-evangelize, we have to take our knees. Lumuhod po tayo para sa gawain po yan, not in our feet, no? Ibig sabihin, gusto kong evangelize, no? Agad-agad, lalakad ka agad, no? So, ang gagawin po natin ay talagang iluluhod po natin dahil gawain po yan ng Diyos at kailangan po natin iluhod yung evangelism po natin. Right, so before that, tayo po muna ay manalangin. O Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa oras pong ito. Salamat po sa mga bagay-bagay na aming natunghayan sa buhay po namin bilang mga Kristiyano, sa bawat opportunity, pribilehiyo na ibinibigay niyo po sa amin, ay kami po ay tuluyan nagagalak, Panginoon, sa mga bagay na binubuksan mo po
sa buhay po namin. Salamat po sapagkat kami po ay muli inaakay mo sa isang gawain kung saan ang tao o mga kaluluwa na nangangailangan po Diyos ng kalinga mo ay sa pamamagitan po namin ay ginagamit po kami to reach them, to offer them, Lord, what you offer us. Kaya sana bilang mga tunay na Kristiyano, hindi kami magiging kampante o Diyos sa aming kalalagayan. Because dapat ito ay may bahagi din po namin sa mga kaluluwa o Diyos. Kaya salamat sa topic na aming pinag-aaralan at dalangin po namin na sana ito po yung magbigay po sa amin ng desire, ng deep desire para lalo pang ma-share po namin o Diyos ang aming pananampalataya po para sa kanila. Kaya salamat po Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, so we need to reminded, or we have to remind that ourselves, na ang ating sarili po natin, that the constantly witnessing, right, begins in our knees, no? Ibig sabihin, prayer, right? Kasi, bakit? Ikaw, meron kang daladalang isang treasure. You have a great treasure. Kundi yung good news. Meron tayong daladalang kayamanan na dapat ma-share po natin sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, it's the good news of Jesus Christ. Right? Kaya nga, dinidispel natin o winawaksin natin yung mga katha patungkol sa evangelism. Because kapag tayo po ay nakatuon sa mga bagay na yon, malamang ay hindi magiging epektibo ang ating evangelism. Okay? So we have to inhibit the effective evangelism and offers sa kanila yung talagang natural. Okay? Kaya sa umagang ito ay pag-aaralan po natin about the effectiveness, or we have to offer a practical help in telling others about our hope in Christ. Okay? So, nothing. Wala daw magiging epektibo na witnessing kung hindi ito nag-uumpisa sa panalangin. Okay? Tandaan po natin, ang Panginoong Hesus, ang ating great soul winner. Hindi tayo. We are just biased through us. Ibig sabihin, ginagamit lamang po tayo. Tandaan po natin, ang ating Panginoon ang isang magaling na great soul winner. Okay? Ginagamit lamang po tayo. Okay? So, kailangan tandaan po natin na para magkaroon po tayo ng effective evangelism ay alalahanin po natin na ang ating Panginoon ay isang magaling na great soul winner. Okay, so there's a danger sa ating mga Kristiyano. Sometimes ang mga Kristiyano ay nag-i-enjoy na lang sa loob ng simbahan. Depende sa kanilang ginagawa. Kasi kaya dapat ma-identify ang simbahan kung ano talaga ang ginagawa sa loob ng simbahan. Right? Or sometimes they are enjoying their rabbit hole. Alam niyo ba yung rabbit hole? Sila po ay sa loob, nag-i-enjoy na lang, pabalik-balik, without knowing wala na silang plano. There's no plan or something na para ang simbahan ay lumawak pa. So, ganun po ang ibang simbahan. Kaya there's a danger. Okay? So,
kung tayo po ay ganon, ibig sabihin, ang mga Kristiyano ay kampante na sila sa kapwa Kristiyano. They are enjoying because kasama ang mga ibang Kristiyano. Ayaw na nilang makipag-social involved. Diba? Ibig sabihin, Kristiyano na lang sa Kristiyano. That's why we call it rabbit hole. No? Butas ng o tahanan ng rabbit. Alam niyo yun? Kapag nagbutas ng rabbit, nag-i-enjoy na lang sila doon. So, with that, ay wala nang pakialam. Sila-sila na lang, ayaw na nila makipag-socialize sa ibang tao. Sometimes, we are very occupied sa lahat ng mga gawain din po sa buhay, Kristiyano, and even our personal development. So, doon nakatuon. Right? So, pag gano'n, ang thinking ng Kristiyano ay kapag inisip mo na abutin ang isang of course, unbeliever, parang itinuturing na natin na siya ay mahirap nang i-reach out. Kasi nasanay na tayo sa loob ng simbahan, tayo-tayo lang mga Kristiyano ang nag-uusap. Kaya sometimes, dumarating yung pagkakataon na parang ang hirap abutin ng mga to. Kasi nasanay na tayo. Kumbaga sa ay exclude po natin ang ating sarili sa mga kaibigan po natin, believer or even our neighbors. Kaya nagkakaroon po tayo ng tawag nito, i-exclude natin sila na parang sa isla na lang sila that it's hard for us to reach out. Kaya mahirap na po sa atin. And even also, there are things na yung mystical evangelism. No? Ito yung ginagamit ngayon ng kaaway. Naniniwala po tayo sa mga katha. Ito yung ginagamit ni Satanas. Ito yung kanyang paborito na pakana. Okay? To convince the believers, okay, na yung evangelism for those only faithful Christians. This is reserved only for them. No? Ayun po ngayon ang nagiging nangyari. No? Kaya hindi gift sa atin ang evangelism. Diba? Kaya ang tingin natin, para lang sa mga magagaling na evangelist ang soul winning. Okay? Pero tandaan po natin, responsibilidad po natin. Either you are ordinary Christian still, responsibilidad po natin to share. Right? Kaya hindi tayo makakawala po doon. So, ito yung mga bagay na nangyayari o nagaganap sa buhay ng Kristiyano, kaya hindi tayo makapag-move para sa gawain kong ito. Okay? Ang number one na iniisip ng mga Kristiyano, so this is evangelism, so it needs a certain kind of believers. No? Ibig sabihin, ang evangelism ay para lang sa mga magagaling na Kristiyano, di ba? Gifted sila. Okay? Para sa kanila lang to. Sa akin, hindi na. Kasi wala naman akong alam. Di ba? Hindi naman tayo, ibig sabihin, hindi naman dapat ikaw ay magiging Bible dictionary para lang mag-share ng gospel. Hindi naman yun ang dala-dala natin eh. To give them the ideology. Kundi, kaya ka pumunta doon mag-share because you love Him. Diba? Mahal mo ang kaluluwang ito. Hindi yung, although niyayakap po natin yung mga natutunan po natin, right? Pero pumunta ka doon para taruhan mo siya something na maraming nalalaman. Pumunta ka doon because you want to show your love. Diba? Ipapakita natin yung ating pagmamahal.
That's why, ito na yung pagkakataon. Or ito na yung mga iniisip, ay para sa mga certain Christian o believer, para sa evangelism. Right? Sometimes, yan po yun. Yun po yung iniisip po natin. At ito po yung talagang ginagamit ng kaaway para ang Kristiyano ay maglaho o mawala ang kanyang desire in evangelism. Right? Pangalawa, nakakahaka. No? You must be a walking Bible dictionary. Yung binanggit ko na. Ibig sabihin, para sa mga souvenir, kailangan kabisado niya lahat ang Bible. No? Nasa kanya ang lahat ng impormasyon, dala-dala po niya. Right? Again, kailangan maintindihan po natin, maalala po natin, o we have to remind na tayo po ay kaya nga tayo mag-evangelize. Okay? Para i-introduce si Christ. Hindi, sometimes kasi ito yung iniisip po natin. No, hindi po yung ang evangelism, hindi yung mga bagay-bagay na nalalaman mo, kundi you grow. No? Dahil gusto mo silang masira ng pagmamahal po ng ating Panginoon. That's why evangelism is not primarily about what you know. Okay? Hindi yung ano ang nalalaman po natin, but about whom you are want to know and love. Yan po yung reason. Okay? Yan yung kadahilanan. Pangatlo, na haka-haka, you are personally responsible for sharing your faith with everyone. Ito naman. No? Sometimes, ay ito rin yung bumabagabag din po sa atin. Okay? Na sometimes, hindi tayo nagiging kampante dito. O sometimes, nakumonsensya po tayo. Right? Pero tandaan po natin, mga kapatid. Okay? We are not bound to turn every conversation into an evangelistic gawain. No? Ibig sabihin, may pagkakataon din na usapan ay hindi yung evangelism. Well, yun po yung purpose po natin. Kasi sometimes, ito po yung nagbibigay po sa atin. Nagkakaroon po tayo ng something na nakukonsensya po tayo dahil hindi po nakapag-evangelize. No? Pero tandaan po natin, we have to try it. No? Bakit yun yung kadahilanan ay hindi mo na tinatry to evangelize that person. Kaya, again, dapat ito po ay maintindihan po natin bakit natin pinag-uusapan ang evangelism. Right? So, balik po tayo doon sa tatlo na pinag-uusapan po natin about the tawag ito, yung perspective, yung pananaw. We are now in how to share, okay, to everyone. No? Papasok na po tayo kung paano tayo mag-share ng gospel. Right? Kasi sometimes ito din po yung dahilan. Paano ba ang procedure? Paano ba ang dapat kong gawin? Sometimes hindi tayo makapasok. Or ano ba ang approach ang dapat po nating gawin? No? So, ipagpatuloy po natin yung perspective na pinag-aralan po natin at nandun na po tayo sa pang-apat. Tapos na po tayo sa prayer. Basta bawat gagawin po natin bago po tayo lumusong ay daanin muna natin sa luhod. Right? Lumuhod muna tayo. Hindi kagad-agad natatakbo na po tayo. Okay? Ito yung pinakamahalaga sa lahat. No? Because prayer, it is a catalyst. Or ito yung unang proseso, okay?
na dapat nating gawin para to seek the lost and try to save. No? Kaya daanin po natin sa panalangin. Kasi nag-example po tayo kung sino yung mga tao dito sa Bible, kung sino yung nanalangin para sa kaluluwa. May example about Cornelius, no? Okay? Mahalaga po yun. And pang-apat, yung dala-dala po nating Word of God. Okay? Sometimes kasi, iniisip po natin kung ano yung mali. Di ba? Kung ano yung dahilan kung bakit hindi naging epektibo ang aking evangelism. Tandaan po natin, the power is in the seed. It is in the Word of God, not you. Ibig sabihin, pag hindi naging nag-materialize yung evangelism po natin, siyempre, iisipin po natin, parang ako yung mali or parang mali yung Word of God na dala ko Di ba? Sometimes, ganun po ang iniisip po natin. Tandaan po natin, walang mali po doon. Ang merong problema, yung kind of soil na tinatamnan po natin. Kaya sometimes, ay nagkakaroon po tayo ng idea na, ay parang hindi ako epektibo. No? Nawawalan po na siya ng gana. Right? Kaya ito yung mga kadahilanan, even the master of evangelism ay nagbibigay sa kanila para tumigil. Right? Kaya ating tignan kung bakit may mga bagay na nagiging dahilan para magkaroon po tayo ng discouragement. Right? Kaya ating tignan how to remove this discouragement and prevent the apathy. Okay? Kasi ito yun, kaya napaparalyze ang mga Kristiyano pagdating sa evangelism. That's why we are encouragement to instill enthusiasm, no? Lagi yung enthusiasm ay nasa atin para maglingkod as a labor, no, sa vineyard ng ating Panginoon. Laging nasa atin yung enthusiasm. Okay, huwag nating pababayaan ito na mawala po sa atin. Right? Kasi kung magpapabaya po tayo, malamang na magkakaroon ka na ng panlalamig, right? Malalamig ka na. Kaya huwag nating pababayaan na mawala po yung ating enthusiasm as a servant, no? Para sa vineyard ng ating Panginoon. Now, tignan po natin. So, if we say that the power is in the seed, ibig lang sabihin, ito yung salita ng Diyos. No? Ito yung lagi natandaan po natin na para ma-influence o ma-akit ang isang tao o maniwala ang tao yung salita ng Diyos. Because it's the power unto salvation. Right? Kapangyarihan ng para maligtas. Kaya yun po yung dapat po natin intindihin para magkaroon po tayo ng accomplishment in our purpose. Right? Kaya ang sabi po ng Hebrew chapter 4 verse 12, basahin po natin of something. Pakibasa, Brother Joshua Dumondon. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the divisions of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Okay, so it is both alive and powerful. No? At ito po ay totoo, even in the gospel of Christ. Kaya nga, again, sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, it is the power of God unto salvation. Right?
Kaya, if you want, kung gusto mo talagang ma-convert ang isang tao, tandaan ko natin, hindi sa pamamagitan ng iyong magaling na pangungusap, hindi sa pamamagitan ng mga high-tech na dala-dala po natin, kundi yung salita ng Diyos na merong kakayahan para baguhin ang isang tao. No? Okay? Although there are many modern aids to present the gospel, pero we have to make sure that presentation, ibig sabihin, that high-tech something na ginagamit po natin, tandaan po natin that they are faithfully communicating to the Word of God. Baka mamaya mawala na yung salita ng Diyos sa pag-share po natin, kundi gagamitin po natin yung mga high-tech na mga bagay. Right? Although magagamit natin lahat po yun. Now, if you want a true conversion, ay isipin po natin na ang salita ng Diyos ang merong kapangyarihan. Okay? So, if you want true conversion or involves spiritual regeneration, ay dapat proper plan of the seed. Di ba? Kaya tandaan po natin, kaya sa panahon po natin talagang rampant. No? Kapag nag-share, talagang cracked o dinadala. Okay, so yun yung problema. No? If you want to desire a good result, okay, we need to sow the right seed. Ibig sabihin, yung tamang salita ng Diyos ang ating ibibigay sa kanila. No? Kasi tandaan ko natin, again, it's the power of salvation. So, kailangan we plant the proper seed. Okay? Kung gusto po natin desired result, kailangan yun po ang ating ibibigay. Okay? So, tandaan po natin, yung resulta ay depende naman upon the type of the soil. No? Pinag-uusapan po natin about the parable of the sower, the seed. Tayo po yun. Yung sower, yung seed, yung salita po ng Diyos. Okay? So, tanda naman po natin, sa parable po ito, pare-pares lang naman yung inasit, di ba? Pare-pares lang. Kaya lang, ang problema, yung tumanggap. Okay? Kaya, ang perspective ng ibang evangelist, the more you sow, no, the more the response. Okay? Kaya kung marami kang tinamnan, marami din magbubunga. Okay? Siguro, nakuha nila po yun. No? Pero dito sa parable, ay although the same seed na itinanim, pero nag-produce ng different result. Di ba? There are 4 result. Okay? Pero isa lang yun nagbunga. Alright? So, sometimes, yun nga, kanina, sinabi ko na yung blame ay naghahanap po tayo. Where the lies blame. Ibig sabihin, anong problema? No? So, bakit hindi naging successful yung ating pagtatanim? Ay, kanina, binanggit ko. Upon the seed, no? Diba? Kung yung salita ng Diyos na dala-dala mo, ang binigay mo, baka yun ang problema. Hindi. Kasi makapangyarihan ang salita ng Diyos. Okay? Upon the sower, no, hindi rin dahil ginawa mo yung responsibilidad mo as a sower. Binahagi mo yung salita ng Diyos. Okay? So, ang problema, upon the type of the soil, yung natamnan po natin. Okay? So, para makita po natin, saan ang responsibilidad? Kaninong responsibilidad? Okay?
kaninong pagkukulang. Of course, doon sa type of the soil. Kasi ang sower naman tayo, mga evangelist o soul winner, ay pinofil po natin, ibig sabihin sinunod po natin yung ating responsibilidad to sow the seed. Okay? Basahin po natin, Ezekiel chapter 3, verse 17 to 19. Right. Kasi ito, pinag-aaralan po natin po ito. Somewhere na ito po yung bibigay po sa atin ng responsibilidad or something na kukonsensya po tayo. Okay? Evangelism ay, it is a joy. Kagalakan natin po ito. Hindi ito magbibigay po sa atin ng bigat ng ating konsensya. Kaya dapat makita po natin. So, pakibasa ang Ezekiel chapter 3, verse 17 to 19. Pakibasa, Brother Marvin. Ezekiel chapter 3, verse 17 to 19. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word from my mouth and give them warning from me. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Yet if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, you shall die in his iniquity, but you shall have delivered your soul. Okay, no? Ito yung nagbibigay sa atin ng kabigatan. Right? Ngayon, kung hindi natin ginagawa yung ating responsibilidad to sow the seed, someone, ay maaaring ito yung application. Pero if we do our responsibility at nagtanim po natin, ay hindi na natin problema pa. Okay? Para magbigay po tayo ng kaliwanagan po dito. So, if the soil, if someone rejects the seed, responsibilidad na po yun. No? So, meaning, the sower ay hindi na siya accountable. Okay? Para dito. Dapat wala sa kanya yung feeling na accountable po siya. Okay? Kasi nagawa mo na yung responsibilidad mo. Okay? Tandaan po natin, every time we sow the seed, we are successful. Every time na binahagi mo yung gospel o yung salita ng Diyos, you are successful. No? Kasi tandaan po natin, hindi mo naman trabaho para makonvert yung tao yun, di ba? Ang trabaho lang natin is to sow the seed. So, every time na nagawa po natin po yun, ay we become successful. So, if that person, kung yan ang taong yan, ay nireject niya, okay, hindi ikaw ang nag-fail, kundi sila na hindi tumanggap. Okay? Yun po yung dapat natin malaman. So, tandaan po natin, mga kapatid, no? Yung evangelism, we have to learn the joy. Okay? Kaya nga, pag nag-evangelize ka somewhere na meron tayong nararamdamang kasiyahan, kagalakan, right? Okay? Na-enjoy natin. Ibig sabihin, nagagalak po tayo once na nagsishare po tayo. That's why we need to learn the joy of sharing the word. Okay? Ito po yung nagbibigay po sa atin. Kaya nga, there is joy in sharing Christ with others. Merong kagalakan, mga kapatid, kapag sinishare po natin with Christ. Why? Because you have the good news. No? Dala-dala mo yung magandang balita. Kaya meron kang kagalakan. Either ayaw nilang tanggapin, okay lang po yun. Okay? O tinanggap, basta tayo ay masaya po tayo because we gladly serve
Nagagalak po tayo na paglingkuran ang ating Panginoon. Ay, siyempre, hindi na tayo, minsan, hindi po naman tayo nagagalak because some ay ayaw nilang tanggapin. Of course, andun pa rin yung kalungkutan po natin. Pero tandaan po natin, yung kagalakan na meron tayo because we do our responsibility. Kasi naniniwala po tayo na ang Panginoon ay buhay. Okay? Dapat, o siya yung may kapangyarihan para ma-convert ang taong yun. So we have to enjoy our joy. Ang sabi nila ay, alam niyo ba yung icing on the cake? No? Kahit hindi mo natikman yung icing, yung nasa ibabaw ng cake, pero i-enjoy mo yung cake pa rin dahil nakain mo. Ibig sabihin, kahit walang nag-response sa ating evangelism, still we enjoy because we do. No? Ginawa po natin yung ating responsibilidad. No? Mga kapatid, naging dahilan din ay yung walang conversion. Okay? Okay? Although, ang perspective po natin ay yung conversion. No? Yung tinitignan po natin, yung conversion, di ba? Pero dapat nakatutok po tayo kung paano ilan yung ating naturuan. Di ba? Kasi sometimes, tingin tayo kaagad sa conversion. Right? Pero nakalimutan po natin yung naturuan po natin, yung nasiran po natin. Sometimes, ang Kristiyano ay nag-a-advance, kinukuha na yung trabaho ng banal na espiritu, yung pinangungunahan niya na. Kasi nakatingin siya kaagad sa conversion. Of course, sino ba naman ang ayaw, di ba? Lalo na kapag ikaw ay inatasan, no, na mag-evangelize. Siyempre, inaasahan ng simbahan ay meron kang dala-dalang tao na na-convert. Di ba? Pero kung ating titignan at yung pamamaraan o pattern, hindi natin trabaho. Right? Ibig sabihin, wala po tayong abilidad para ma-convert ang tao niya. Pinaka-purpose po natin ay naturuan natin sila. Naibigay natin yung tamang dapat nilang maunawaan at maintindihan. And of course, ihintayin po natin. Kaya huwag tayo mawawalan ng pag-asa because wala pong na-convert. Okay? Kasi madalas, ang mga Kristiyano ay tumitingin po sila the number of conversion. Kasi the measurement of successful is about the true conversion o yung kung sino yung na-convert. No? Akala nila yun yung successful. Kaya sometimes talagang kahit hindi na totally na-convert yan, sinasabi na yan lahat yan. No? Na-convert yan. Okay? Saglit lang na nag-evangelize, 30 minutes, 5 minutes, tapos dala-dala niya na si man, ito, convert mo lahat yan. Ganon, sometimes. Diba? Parang ginagawa na lang kalukuhan yung evangelism. Okay? Tumikit, para lang may present nila na sila ay magaling or na meron silang inaabot. Kaya ang measurement sa kanila
ay the number of conversion. It is the measurement of success, no? Sa kanila, pero tandaan po natin, mga kapatid. Okay? Yung mensahe ang pinakamahalaga sa lahat. The moment na ito ay nasabi natin sa kanila, tandaan mo, you are a successful evangelist. No? Right, so hindi po yun failure kung wala man, no? Tandaan mo, ang salita ng Diyos po yun, may kapangyarihan po yan. Kahit sabihin mong hindi mo nadala sa simbahan yan. Okay? Or hindi nila nakita na kasama mo yan, pero tandaan mo, mga kapatid. Yan. Kung yan ay faithfully na naitanim sa kanya ang salita ng Diyos. Okay? Count it. No? Ibilang mo na iyan ay successful evangelism. Right? Tagumpay po yun. Okay, so yun po yung ating dapat makita as we discuss about the how to share or to someone. Kasi may mga method kasi kung paano i-share, right? So nakuha na po natin yung mga perspective or yung motivation. And now, paano naman natin mai-share sa kanila ang gospel, right? Alam po natin that God's providence is at work. Okay? Siyempre, bilang evangelist, handa po tayo. Hindi na kailangan magiging Bible dictionary ka pa. Kundi, of course, alam na po natin yung gospel about the good news, about Christ. So, that sabihin, we are prepared. Handa na po tayo. So, alam naman po natin, ang Diyos ang magbubukas po niyan. To those faithfully seeking. No? Yun po yung ibibigay po sa atin po ng Diyos. And then, of course, prayer. No? Ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung prayer. Iluluhod po natin. Kaya tayo po ay gumawa ng listahan. Kahit isang kaluluwa po lang yan. No? Hanggat matapos ang ating pag-aaral about evangelism, pagkatapos niyan, no? Baka hinog na yan. Okay? Bago matapos ang ating session ay hinog na yung kaluluwa na yan. Kasi pinaghirapan mo na pinagpipray na po natin eh. So, pinaghahandahan na natin. Kaya wala na yung kapalag-palag. Okay, so ibig sabihin, inalagaan mo na yan. Ay madali na lang po yung abot eh. Kung baga sa pinuno natin, pinaliguan po natin ng panalangin. Okay? So, next, yung lugar po natin as a sower. Tandaan po natin. Right? Kumbaga sa ay tagatanim po tayo. Ang prinsipyo kasi sometimes mayroong nagdidilig din. Right? Ang lugar po natin as a sower, tayo ay seed throwers lang. Okay? At merong water boys. Merong nagtatanim. Di ba? Kaya kung talagang na-share niya ng faithfully the Word of God, the good news, at kung yan talaga ay pinalagya para sa kaligtasan, at hindi na natin nabantayan, there's something na merong magpapatuloy sa inumpisahan po natin. Right? Kaya yun yung prinsipyo ng
pagtatanim. No? There's something na mayroong magdidilig po yan. The one may plant the seed, another may water. Okay? Pero, tandaan po natin, ang Diyos pa rin yan through His Word para magiging receptive ang kanyang puso. Okay? Kaya nga, walang dapat magbubos po nito o walang dapat magmamalaki po nito. Okay? Kung ikaw ay solo winner, hindi ka dapat magmamayabang. Di ba? Sometimes kasi, yun po yung ginagawa po nila, pinagyayabang po nila na sila po ang may convert po niya. Kaya, yung prinsipyo ng sower, sometimes ganun po ang nangyayari. Okay? Kaya magugulat na lang po tayo, bakit hindi naman kita pinagpatuloy na i-evangelize, bakit naging Kristiyano ka na. Right? Kaya nakakarinig po tayo sometimes. Kaya yung tao yan, the moment na iyan ay naumpisan mo ng salita ng Diyos, mayroong magpapatuloy po yan, mayroong magtatanim yan. So, the Word of God, okay, ay magiging receptives po yan. Right? So, tandaan po natin. Sometimes naman, ay mayroong din mali or defective in sowing the seed. Right? Why? Because kadahilanan ay yung ating mga motibo. Right? Yung motibo natin. Basahin po natin ang Philippians chapter 1, verse 15 hanggang verse 18. Pakibasa, Brother Anthony. Fifteen. 15 hanggang verse 18 ng Philippians. Some, to be sure, are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Verse 17, the former proclaim Christ out of selfish ambition rather than from pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. Verse 18, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in this I rejoice. Okay, yung context ko rito, God can even use defective seed throwers, no? Ibig sabihin, kahit nasa atin yung maling motibo, pero still, God will use it, no? Because alam naman po natin na ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos, not the sower. Right? So, ginagamit din po ng Diyos yung mga ganong pagkakataon. Okay? Tandaan po natin, no? Dala-dala po natin ang salita po ng Diyos o ng gospel. Okay? Kaya dapat may tanim po sa atin. Even you are not eloquent, hindi ka magaling, o hindi ka hindi ka matutsada, hindi ka magaling magsalita. Pero as long na ang salita ng Diyos o gospel ang daladala mo, ay i-convert po yan ang ating Panginoon. Right? Kaya sometimes, nangyayari, ay hindi ako magaling magsalita. No? Wala akong kakayanan. Utal-utal ako para magsalita o mangaral o mag-share ng gospel. Right? Of course, ito yung mga bagay na umaharap para sa mga Kristiyano na makapag-share ng gospel. Pero as long na ang kinikilala mo na makapangyarihan yung dala-dala mo, yung seed, yung salita ng Diyos, walang problema yun. No?
Kahit sabihin mong pautal-utal ka pa, meron kang infirmities about speaking, gagamitin po ng Diyos po yan. Kasi alam mo at naniniwala ka na ang kapangyarihan ay nasa salita ng Diyos. Yung gospel na dala-dala po natin. Right? Sometimes, ay ito rin yung feeling ng isang Kristiyano din na ayaw mag-evangelize because they are not eloquent. Okay? Para magsalita or to reach other. No? 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Pakibasa, Brother Mori. Dito tayo magtatapos. Tuloy po ulit natin. Next Sunday about the principle of sowing and reaping. 1 Corinthians chapter 2, verse number 1 to 5. And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling, and my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Alright, so ibig lang sabihin, we should not feel like we have to be an accomplished. No? Ibig sabihin, huwag mong iisipin na ikaw ay hindi mo na-accomplish yung presentation about the gospel. Kaya dito, makikita po natin, even those who tremble and may not be eloquent, ibig lang sabihin, ginagamit din po ng Diyos to reach people, to reach others. Kaya walang dahilan para tayo po ay hindi natin desire ang evangelism. Walang dahilan. Kasi kung titignan po natin, hindi po tayo kasama. Kundi kasama ka lang, ginamit ka lang, in-enlist ka lang ng Diyos to work with Him. Right? Para ma-reach po natin yung iba. And that privilege para sa atin. So, hindi tinitingnan po dito kung ikaw ay magaling. Right? Although maraming magagaling talagang evangelist. So, winner. No? Meron talaga. Some of them. Few. Na talagang gifted. Sabi naman sa Philippians, Ephesians, I think, that there is an evangelist. No? Ibig sabihin, mga gifted po yun. Right? Pero sa atin, of course, the responsibility po natin to tell others. Okay? Kaya hindi dito nakasentro kung tayo ay talagang magagaling. Right? Gagamitin ka ng Diyos as long na kinikilala mo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Merong kakayahan to convert. Hindi tayo. So, ibig sabihin, naniniwala po tayo doon. Hindi yung mga bagay na okay, para ma-convert ito, gagamitan po ng mga some words na pleasant words para ma-engage siya. No? Okay? Ma-convince mo po yun, pero hindi talaga totoong ma-convert ko yun. Okay? Kaya tayo, bilang mga totoong Kristiyano, nagmamalasakit sa mga kaluluwa, at nahabag po tayo because we have the compassion to them, gagamitin po natin yung totoo. Right? Hindi para lukuhin sila or something na para lang makuha natin sila. No? Hindi po yung trabaho po natin. Talagang tayo po ay naniniwala. Okay? Sa evangelism, gamitin po natin yung tama. Ang ating pinag-aaralan, yung tamang approach. Right? Tamang pamamaraan. Kaya sa ating pag-aaral dito, ay meron po tayong 4 na session about how to share the gospel to others. No? Okay, so ganito na lang tayo. Maraming salamat sa
inyo, sa inyong pagtataga na makinig sa ating pinag-aaralan. So, let us pray. Muli kami po Diyos nagpapasalamat sa pagkakataon po ito. Salamat sa mga bagay na natutunan po namin, narinig po namin, at patungkol po sa evangelism. Salamat po sapagkat binuksan po ninyo ang aralin po ito sa gitna po ng simbahan po ito. Dahil ang simbahan po ito ay hindi lang po teaching church, kundi loving church doon sa mga kaluluwa na napapahamak. Kaya salamat po. Kaya kami po ay nananalangin na magamit po kami bawat isa po sa amin para may pangaral, propagate po Diyos ang salita mo sa mga kaluluwa. Maraming salamat. Pagdalay sa pangalan ko ni Jesus. Amen.